Ngayon na po tayo po'y mananalangin. Panginoon po namin Diyos, sa pamamagitan po ng aming banal na pagsamba, ay sumasampalataya po kami. Nadudulutan ka po namin ng kapurihan at kaluwalhatian. Lahat ng bagay ay hayag po sa iyong banal na paningin. Maging ang aming mga lihim, pati na rin ang aming mga pag-iisip. Ama, nagpapakababa po kami at nagmamakaawa na iyo po kami muling patawarin sa aming mga pagkukulang at mga pagsalansan. Pakilinis mo po ang aming mga puso at pamalagiin mo po ang iyong banal na espiritu sa bawat isa po sa amin. Maraming mga bagay at mga pangyayari na ibig puminsala sa aming mga kaugnayan sa iyo. Subalit nakita mo po sa iyong mga anak ang paninindigan sa panig mo at sa iyong katotohanan. Ito ay nagawa po namin dahil nandiyan ka palagi para kami ay patnubayan at ipagsanggalang. Yahuwah na aming Diyos, inaanyayahan ka po namin sa aming pagsamba. Dalawin mo po at magpakaranas ka sa bawat isa po sa amin. Malabis ang aming kagalakan kapag ikaw ay aming nararanasan ang mga kasalukuyang nangyayari ay lubhang nakapagdudulot ng matinding kalungkutan, hindi lamang sa mga naiwan ng mga biktima ng karahasan, lalo na ang mga kabataan. Ama, pakialawin mo po ang sa ngayon ay namimighati at kahabagan pati na ang mga kabataan na kumikilala sa iyo bilang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya sa iyo po namin inihahabili ng aming mga sarili. Patuloy mo po kaming babantayan. Ano pa man ang mangyayari dito sa mundo habang kami ay naglalakbay. Sumasampalataya po kami. Tinanggap mo na rin ang aming kusang abuli na buong kagalakan namin inihahandog sa iyo. Inaawaan mo na rin po ang maghahayag ng iyong banal na salita. Dahil ang lahat po ng ito ay aming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong ni Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Mga magulang at mga mahal na kapatid, kapag tayo ay nakakausap ng ating mga mahal sa buhay,
Mga kaibigan po natin doon sa Iglesia ni Cristo na ating pinanggalingan, wala silang ibang sinasabi kundi ang tayo daw ay sana'y magbalik loob sa organisasyon o sa Iglesia ni Cristo sapagkat tayo'y mahal na mahal nila. Mga kapatid, ang kanilang panghihikayat sa atin ay atin pong ipinagpapasalamat. Yun ay ating ika nga'y pinapahalagahan. Subalit, mga kapatid, atin pong ipinagpapauna sa kanila na kailanman ay hindi po tayo babalik doon sa organisasyon na yon, sapagkat ang ating ginawa ay nanindigan po tayo sa panig at sa kalooban ng Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia. Kaya diyan sa atin po na paksang pag-aaralan ay ating ika nga'y pag-aaralan ito sa layunin natin na ating maintindihan ng lubos kung bakit tayo ay hindi po babalik diyan sa Iglesia ni Cristo. Gaya ng paksa, ang paraan ng pag-unawa natin sa Iglesia ni Cristo, nung tayo nasa Iglesia pa ni Cristo, ay hindi naaayon o umaayon sa ating paniniwala matapos tayong piliin mula sa mga tinawag. Tandaan natin yung mga salitang yun. Marami ang tinawag, kokonti ang pinili. Sa mga tinawag, meron silang paniniwala na iba na kaysa mga pinili ng ating Diyos. Kaya sa araling ito ay magkakaroon ito ng refleksyon ng ating personal na pag-unlad at pag-unawa sa mga talata ng Biblia na hindi itinuro doon sa Iglesia ni Cristo nung tuwing nandoon pa. Magpahanggang ngayon, hindi po nila itinuturo yon. Tinatalakay natin, sa paksang ito't aralin natin, ang ating po ika nga'y pagpapasalamat sa kanilang panghihikayat na tayo magbalik loob doon sa organisasyon. Mga kapatid, buong puso ho nating ulit-ulitin ito na pinaparangalan po natin, pinapahalagahan natin ang kanilang intensyon. Subalit, tayo po na mga iglesia ni Yahushua ay nagpatuloy sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano ho natin makakamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng dugo ng Kristo. Ito ay isang pag-aaral, paglalakbay na ating isinagawa at nais nating ibahagi itong ating naunawaan sa kanila. Dahil dito, magalang nating sasabihin sa kanila ulit-uli na hindi ho kami babalik kailanman sa Iglesia ni Cristo dahil ang kaligtasang itinuro po nila sa atin nung tayo nandoon pa ay hindi po naaayon sa itinuturo ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Una sa lahat, hindi ho tayo naniniwala na iniwan natin ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Yahushua na yan ay isang kilusan. Ano ang ating ginawa? Hindi lang tayo sumama sa pagtalikod ng mga pinuno ng Iglesia ni Cristo. Nagaya nga po ng ating mababasa sa unang mga talata ng Biblia. Pakinggan po natin ito. Sa Isaias 1:8-9 at Isaias 24. Pakinggan po natin ang nakasulat, mga kapatid, sa unang verse. Ito, kaya ang anak na babae ng Sion ay naiwan na parang but o kaya ay balag sa isang ubasan. Tulad ng isang hukbo, ng isang hardin ng mga pipino, tulad ng isang nakubkob na bayan. Maliban na lamang kung si Yahuwah ng mga hukbo ay nag-iwan sa atin ng napakaliit na labi, kami magiging katulad ng Sodoma, kami ginawang katulad ng Gomora. Diyan ay mapapansin po natin na may binabanggit na ang anak na babae ng Sion. Ang Sion ay tumutukoy hindi lang sa Jerusalem, sa bundok ng Sion. Tumutukoy po yan sa iglesia, mga kapatid. Ayon po dyan sa ating binasa,
ay iniwan ang alin? Yung anak na babae ng Siyon. Ano ginawa ng Diyos? Nang iwanan siya, nang iwanan itong anak na babae ng Siyon. Ang Diyos po ay nagtira. Nag-iwan siya ng napakaliit na labi na ayon po sa Bibliang English, very small remnant of the daughter of Zion. Ano layunin ng Panginoon Diyos? Upang wag matulad ang iglesyang itinatag ng Panginoong Yahushua sa nangyari sa Sodoma at Gomora. Bakit nga ba? Ano nga bang gagawin ng mga pinuno doon sa iglesia na manggagaling sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat, sa mga wakas ng lupa? Yan ang sabi sa 24, kaya sa silangan ay luwalhatiin ninyo si Yahuwah. Itaas ninyo ang pangalan ni Yahuwah, ang Diyos ng Israel. Sa mga pulo ng dagat, mula sa mga dulo ng lupa, katumbas, mga wakas ng lupa, ay naririnig natin ang pag-awit. Luwalhati sa matuwid. Pero sabi ko, nag-aaksaya ako sa aba ko ang mapaninlang na pagtataksil. Sa pagtataksil, ang taksil nakataksilan. Sila'y nagtataas ng kanilang tinig. Sila'y sumisigaw sa kagalakan. Mula sa kanluran ay pinupuri nila ang kamahalan ni Yahuwah. Yung binasa natin sa 24 ay tumutukoy sa lugar na kung saan mangyayari ang pagtalikod diyan sa iglesia o sa Sion na itinatag ng Panginoong Yahushua. Ano ang sabi? Sa silangan, sapagkat ang mundo'y ikangay may apat na direksyon. Di po ba? East, west, north, at saka yung kanluran, hilaga. Ngayon, diyan po ay tiniyak ng Biblia na silangan. Luluwalhati ninyo si Yahuwah. Itataas ninyo ang pangalan ni Yahuwah, Diyos ng Israel. Saan manggagaling sa silangan? Sa mga pulo ng dagat. Walang pagdududa. Yan po ang Pilipinas. Kaya pag tinignan ninyo ang ating mapa, alam nyo, pagka low tide, as mas marami, 7,000, almost 7,400 plus islands. At ang sabi, mula sa mga dulo o mga wakas ng lupa, ano ang sabi? Narinig ang tinig na pag-awit, luwalhati sa matuwid. Tama po yun. Sino ang matuwid? Ayon sa Kristo, walang matuwid, kundi isa lang, ang Ama. Kaya ang Diyos ng Israel ang dapat napurihin. Pero ang sabi po ni Propeta Isaias, nag-aaksaya ako. Bakit? Sa aba ko. Mapanlinlang na pagtataksil sa makatwid mula po diyan sa silangan, sa mga pulo ng dagat, sa mga wakas ng lupa, may mangyayari na pagtataksil. Paano yung pagtataksil na yon? Hindi na ang kanilang luluwalhatiin at aalayan ng awit o samba ay hindi na ang Panginoon Diyos, Diyos ng Israel. Babaling na sila sa iba na hindi matuwid. Sino yon? Ang kanilang leader. Ano po yon? Pagtataksil sa Panginoon Diyos. Pero ano po ang sabi ng Biblia sa 14? Mayroon bang matitira? Meron pa. Sino yon? Yon ang luluwalhating patuloy sa pangalan ng Panginoon Diyos, Diyos ng Israel. Sino sila? Sila'y nagtatas na kanilang tinig, sila'y sumisigaw sa kagalakan, mula sa kanluran ay pinupuri nila ang kamahalan ni Yahuwah. Sa makatwid, may nagtirang Diyos. Mula sa kanluran, na yan nga ang iniwan ng Diyos ayon sa 1:8-9, nag-iwan ng Diyos sa atin ng napakaliit na labi o very small remnant ang kanyang purpose o layunin para wag matulad ang iglesyang kilusang itinatag ng Kristo sa Sodoma at Gomora. Mga kapatid, ano ang turo ng iglesia ni Kristo tungkol sa kaligtasan? Bakit ba sila naniniwalang kailangan ng pagiging iglesia ni Kristo para maligtas? Basahin po natin ang serye ng mga talatang pinagsama-sama nila upang makarating sa konklusyon na yon. Ito, una, sa 2 Korinto 5:21, ito sabi, sapagkat ginawa niya ang hindi nakakaalam ng kasalanan upang kasalanan para sa kanya.
upang tayo maging katwiran ng Diyos sa Kanya. Sa ibang salin ng Biblia, ang sabi, yung hindi nagkasala ay inaring may sala dahil sa atin. Sino yung kausap ni Pablo dyan? Yung mga naglilingkod o mga followers ng ating Panginoong Yahushua. Anong sabi ng Apostol Pablo? Mayroong inaring may sala dahil sa atin. Ano layunin? Upang tayo, ang kausap niya ay ang mga tagasunod ng Kristo. Hindi lahat ng nagbabasa nito ay kasama sa tayo. O, kaya sa pag-aaral natin, dapat alamin, sinong nagsasalita sa talata? Si Apostol Pablo. Sinong kausap niya diyan sa talatang yan? Pag binasa ninyo ang buong konteksto na ikalawang Korinto Kapitulo 5, ang tinutukoy po ay ang mga kay Yahushua o sa Kristo, followers ng Kristo. Ano sabi? Yung walang kasalanan, inaring may sala upang tayo, mga tagasunod ng Kristo, maging katwiran ng Diyos sa Kanya. Kaya sabi ho nila, pagkatapos mabasa yan, sasabihin nila, ang iglesia ay katwiran ng Diyos. Upang iligtas ang isang makasalanan, ginawa ng Diyos ang hindi nagkasala na nagkasala para doon sa mga tagasunod niya. Bueno, ang ating pong tanong ay ito, mga kapatid. Ano ang dahilan? Kaya ganun ang ginawa ng Kristo? Upang tayo'y maging katwiran ng Diyos. Ano ba katwiran ng Diyos? Tungkol sa taong nagkasala. Next slide. 24:16. Ang mga ama ay hindi papatayin dahil sa kanilang mga anak. Ni ang mga anak ay papatayin dahil sa kanilang mga ama. Ang isang tao ay papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ano ho katwiran ng Panginoon Diyos sa mga nagkasala? Ang taong nagkasala ay papatayin sa kanyang sariling kasalanan. Labag na panagutan ng ama ang kasalanan ng anak niya. Maging nung anak na hindi siya pwedeng managot sa kasalanan ng kanyang ama. Bawat tao na nagkasala ay mananagot sa kanyang sariling kasalanan. Kung tayo po mismo ang mananagot sa ating kasalanan, ano ba ang kabayaran sa kasalanan? Ang sabi sa Roma, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo nagkasala. Sa makatwid lahat ng tao ay parurusahan ng kamatayan. Dalawa po yung kamatayan na itinuturo ng Biblia. Unang kamatayan, pagkalagot ng hininga. Ano katunayang bahagi yun ng parusa sa kasalanan? Nung si Ad at Eva, hindi pa nagkakasala, wala silang kamatayan noon. Pero nung sila ay nagkasala sa Panginoon Diyos, ang sabi, babalik kayo sa lupa sapagkat kayo diyan kinuha. Ano yon? Mamamatay ang tao. Ano pa yung isang kamatayan na binabanggit niya ng Biblia? Ikalawang kamatayan. Saan po yon? Sa dagat-dagatang apoy. Na yan po ang dako na kaparusahan ng kaluluwa ng mga tao. Kaya kung tayo mismo ang magbabayad sa ating kasalanan, hindi tayo maliligtas. Lahat tayo ay talagang ibubulid doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga, gumawa ng paraan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Bakit? Sino lamang nga ba, ayon sa Biblia, ang kaisa-isang tagapanagot ng kasalanan ng mga tao? Next slide. Unang Pedro 2, ganito nakasulat. Sapagkat dito kayo tinawag, sapagkat si Kristo rin ay nagdusa para sa atin na nag-iwan sa atin ng isang halimbawa upang sundin ninyo ang kanyang mga yapak na hindi nagkasala ni ang panlilin lang ay hindi natagpuan sa kanyang bibig. Sino lamang ang kaisa-isang pwedeng managot sa ating kasalanan? Di yung hindi nagkasala. Paano kang mananagot nung kasalanan ng iba kung ikaw mismo'y nagkasala? Merong isa lang na hindi nagkasala. Sino po? Ayon sa Biblia, sapagkat si Kristo o ang Kristo rin ay nagdusa para sa atin na hindi nagkasala.
ni ang panlilinlang ay hindi natagpuan sa kanyang bibig. Sa makatuwid, ang tangi na puwedeng managot sa kasalanan po ng lahat ng mga tao ay nag-iisa, ang bugtong na anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Paano tiniyak ng Panginoong Yahushua na mapapawalang sala niya ang mga kasalanan ng mga taong kanyang ililigtas na hindi nalalabag yung katwiran ng Diyos sa taong nagkasala? Ito po ang ating babasahin sa Efesos 5:23. Sapagkat ang lalaki ay ulo ng asawa, gayon din ang Kristo ay ulo ng iglesia at siyang tagapagligtas ng katawan. Ayan na, meron na pong binabanggit diyan na tagapagligtas ng katawan. Sino? Ang Kristo. Bakit siyang tagapagligtas ng katawan? Sapagkat siyang, kung paano yung lalaki, ulo ng asawa, ganun din ang Kristo, ulo ng iglesia. Ano ang kanyang binabanggit po ng Apostol Pablo diyan? Siya, sino yung siya? Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Ano yung katawan? At siyang ulo ng katawan, ang iglesia. Sa makatuwid, maliwanag ng ililigtas ng Kristo, yung katawan niya na yun po ang kanyang iglesia. Ano ho ang ginawa ng Kristo na paraan para kanyang mapanagutan ang mga kasalanan ng mga taong pumayag na maging sangkap o maging followers niya o makasama sa kilusang itinatag na ng ating Panginoong Yahushua? Ang sabi na inalis sa kanyang laman ang pagkakaaway. Ibig sabihin, ang batas ng mga kautosang nakapaloob sa mga ordinansa upang lumikha sa kanyang sarili ng isang bagong tao mula sa dalawa. Sa gayon ay gumagawa ng kapayapaan. Ano ginawa ng Kristo sa kanyang iglesia na yoon ay tumutukoy sa mga tao na naging followers niya, kilusang itinatag niya na hindi malalabag ang batas ng Diyos sa taong nagkasala, lumikha siya ng paraan. Kung hindi siya gumawa ng paraan, hindi niya mapananagutan ang kasalanan ng mga taong sumunod sa kanya, followers niya, ng turing niya iglesia, ang turing niya ay katawan niya, mga kapatid, na hindi malalabag ang utos ng Diyos, di ba? Kaya gumawa siya ng paraan eh. Anong sabi ng Biblia? Lumikha ang Kristo sa kanyang sarili ng isang taong bago. Isang bagong tao mula doon sa dalawa. Na yung dalawa na yon ay binubuo ng isang ulo, Kristo yon. Isang katawan na yun po ang binubuo ng mga taong tagasunod niya. Kilusan niya po yon. Kaya diyan ay maliwanag nung kanyang gawin yung paraan na yon, ang pagturing sa kanya ngayon, kung siya ang ulo at ang iglesia ay kanyang ginawang katawan niya, may relasyon na yung mga tao sa kanya. Di ba ang ulo ay taga-panagot ng anumang pagkakasala na nagawa ng katawan? Hindi po ba, mga kapatid? Hindi kapag nagnakaw yung ating kanang kamay ang ginamit sa pagnanakaw. Hindi pwedeng sabihin ng ulo na, wag mo kong ibilanggo. Putulin mo lang tong kamay ko sapagkat ito naman yung nagnakaw eh. Hindi. Anumang sangkap ng katawan ay pananagutan niya ng ulo. Kaya napakaganda ng ginawa ng ating Panginoong Yahushua para wag niyang malabag ang batas ng Diyos sa taong nagkasala na kung sino lamang ang nagkasala, siyang dapat na mamatay o parusahan. Ang Kristo na nga po ang siyang pinarusahan. Inakunan niya ang kasalanan ng mga taong naging followers niya. Ang turing niya kasi sa kanila, hindi na iba, katawanan niya sila. Nakita ninyo, mga kapatid? Kaya siya ang ulo at siya ang siyang tagapanagot. Ito lamang ang tanging paraan upang makinabang ang tao sa dugo ng ating Panginoong Yahushua at makasama sa pagsalubong sa Kristo sa araw po ng pag-agaw sa alapaap. Yan ang rapture. Na diyan ay hindi lalapat ang paa ng Kristo sa lupa. Doon lang po sa alapaap magsasalubong
ang mga kayahusya. At pagkatapos na sila ay makasama ng Kristo, yan ay sa first layer ng heaven, dadaan sila sa second layer ng heaven, pagkatapos doon sa third, nandoon ang paraiso, nandoon ang ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, kung ang tao'y tatanggi sa paraang ito, na ginawa ng ating Panginoong Yahusya, at ang sasabihin niya, igagawa lang ako ng mabuti, kahit na hindi na ako maging alagad ng Kristo. Ano sagot ng Panginoong Yahusya? Dito po sa Juan 8:24, ganito po ang ating mababasa. Next slide. Ito po. Kaya, sinabi ko sa iyo na ikaw ay mamamatay sa iyong mga kasalanan. Sapagkat kung hindi ka naniniwala na ako ay siya, ikaw ay mamamatay sa iyong mga kasalanan. Kapag ang tayo tumanggi sa parang ginawa ng Panginoong Yahusya, para legal na kanyang mapanagutan ang kasalanan ng mga tao, anong dapat gawin? Sumama ka sa Kanya. Sumunod ka sa Kanya. Pag sumunod ka sa Kanya, ituturing Kanyang katawan niya. Ayaw Kanyan. Ang sabi ng Panginoong Yahusya, kaya sinasabi ko sa iyo na ikay mamamatay sa iyong mga kasalanan. Ibig sabihin, ayaw mo sa paraan ko, bueno, mamamatay ka sa sarili mong kasalanan. Alam niyo mga kapatid, ang matatag na paniniwalang ito ay nananatiling sentro. Pinapahalagahan pong labis ito ng mga iglesia ni Yahusya. Tayo po, mga iglesia ni Yahusya. Ano nga ba ang pagkakaiba natin sa iglesia ni Kristo hinggil sa paksa sa kaligtasan? Ang kanila pong mga konklusyon sa partikular nila sa partikular na paksa tungkol sa kaligtasan. Yung konklusyon yun ang problema eh. Ipinapahayag po nila, yun ang kanilang konklusyon, na ang mga hiwalay sa iglesia ni Kristo susunugin. Talagang pinagdidiinan nila. Dahil hahatulan daw sila ng Diyos kapag sila'y nasa labas ng iglesia. May batayan ba sila nito? Ang batayan nila, pagkatapos nilang gawin yung konklusyon, pag wala ka sa iglesia, pag nasa labas ka ng iglesia, susunugin ka. Ang batayan nila, unang Korinto 5:12. Next slide. Ito ang ating mababasa. Ito, yan o. Ano ang negosyo ko para husgahan ang mga nasa labas ng simbahan? Hindi ba kayo ang humuhusga ng mga nasa loob? Hahatulan ng Diyos ang mga nasa labas. Paalisin ang masamang tao sa gitna ninyo. Yan ay ating pong binasa. Yan ay direct translation from New International Version. Di po ba? Pero diyan ay ating pong mababasa ang talata ng Biblia na ang sabi, ang inyong hahatulan at huhusgahan yung nasa loob lang ng simbahan o iglesia. Hahatulan ng Diyos ang mga nasa labas ng iglesia. Kaya yung mga nasa loob pero masamang gawain, paalisin ang masamang tao sa gitna ninyo. Kaya mga kapatid, dito sa ating patuloy na ginagawang pag-aaral, ay ating sinusuri. Na diyan ay malinaw na sinasabi sa banal na kasulatan, hindi mo dapat husgahan ang mga nasa labas ng iglesia. Ang husgahan nyo lang yung nasa loob. Di ba? Yan ang sabi. Pag nasa loob ka ng iglesia, halimbawa, leader ka, o miyembro ka, ang husgahan mo yung nasa loob lang. Pag nasa labas ng iglesia, hindi mo saklaw yun. Huwag mo husgahan yun. Ang Diyos ang hahatol dun sa kanila. Di ba mga kapatid? Kaya diyan ay atin po na maiintindihan na ang kanilang mga konklusyon, pag wala ka sa iglesia, ay susunugin ka. Kapatid, ba't ka nagja-jump sa konklusyon? Pinakikialaman mo ang Diyos? Pinangungunahan mo ang Diyos? Ang Diyos po ang hahatol sa nasa labas. Ang hatulan nyo yung nasa loob lang. Mayroon bang masama po dyan na miyembro? Alam nyo, pagka itinaas nyo ang basa, dyan sa talatang yan, unang Korinto 5, 1-3, meron po kasing nakiapid sa asawa ng kanyang ama. Hindi nyo dapat isama yan sa inyong samahan. Alisin nyo dapat yan. Kaya yung pakikiapid, pangangalo niya,
inaalis yon sa samahan o sa grupo ng kilusan. Bakit? Masama po yun eh. Ano ang masama pag kayo ipinanatili? Labag na sa kalooban ng Diyos, isa pa, baka maka-impluensya yun sa iba. Kahit pala masamang gawain natin, pwede pa rin tayo sasamahan ng Kristo. Kaya ang sabi, alisin nyo. Paalisin ang masamang tao sa gitna ninyo. Di po ba? Kaya ang talata ay nagpapahiwatig ng paghatol ay nagdudulot ng pag-alis ng masasamang individual mula sa samahan. Di po ba? Ipinahihiwatig nito ang pagkilos ng pagbubukod sa masamang miyembro mula roon sa mabubuting miyembro. Kapag ang mga individual ay binukod mula sa iglesia at tumigil sa pagiging bahagi ng kilusan, haharapin nila ang paghatol mula sa Diyos. Hindi yung hatol ng mga miyembro sa loob ng iglesia. Diyos ang hahatol. Mga kapatid, tatandaan po natin, ang paghatol ng Diyos ay matuwid. Kailan at paano hahatulan ng Diyos ang mga taong ibinukod na sa iglesia, hiwalay na sa iglesia? Next slide, 25:11-13. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Atin munang dahan-dahanin ito. Hanggang matapos ang 1,000 taon. Tandaan natin. Kaya yung pong unang pagkabuhay at saka yung pong yung isa pang pagkabuhay, huling pagkabuhay, mga kapatid, ay may pagitan pala 1,000 taon. Sapagkat ang sabi, ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Kung sino yung ibang mga patay na yan, na unang binuhay, at kung sino itong ibang mga patay na hindi nabuhay, pagkaraan ng 1,000 taon, malalaman natin yan. Tuloy lang natin ang basa. Nang magkagayoy nakita ko ang isang malaking puting trono at ang nakaupo rito, ang lupa at ang kalangitan ay tumakas mula sa kanyang harapan at walang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, malaki at maliit, na nakatayo sa harap ng luklukan at nabuksan ang mga aklat. Isa pang aklat ang binuksan na siyang aklat ng buhay. Ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang ginawa na nakatala sa mga aklat. Ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa loob nito at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At ang bawat tao ay hinatulan ayon sa kanilang ginawa. Ayun na. Kanina, binasa natin ang Deuteronomio. Ang kasalanan ng ama, hindi pwedeng panagutan ng anak. Ang kasalanan ng anak ay hindi pwedeng panagutan ng ama. Kung sino ang nagkasala ayon sa ginawa niya, siyang mananagot. Diyan po sa huling bahagi. At ang bawat tao ay hinatulan ayon sa kanilang ginawa. Di ba? Magsintunog nung sinabi ng Kristo na mamamatay ka sa sarili mong kasalanan. Bakit? Hindi ka pumayag na ikaw ay malalang sa akin eh. Hindi ka nakasama dun sa isang taong bago. Na yun nga po, ang iglesia na itinuring ng Kristo na katawan niya at siya ang ulo para panagutan ka. Kaya ayan, after 1,000 years, actually po, higit pa sa 1,000 taon eh. Bakit kanyo? Sapagkat after 1,000 years, kakalagan si Satanas sa kanyang bilangguan upang mandaya. At ang madadaya pa niya ay, naku po, napakaraming mga tao. Kasi dami ng buhangin sa dagat. After 1,000 years po yan. Isipin ninyo ang madadaya niya. Ang tanong, binanggit ba doon after 1,000 years kung gaano katagal ang pagpapalaya kay Satanas? Wala. Maaaring 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon. Pero idagdag niyo yon sa 1,000 taon. Ang makatwid, higit pa sa 1,000 taon pagkatapos ng paghahari ng Kristo, saka po ilalapat ng Panginoon Diyos yung kanyang matuwid at makatarungan na paghatol sa tao. Paano po ang paghatol?
na gagawin ng Panginoon Diyos. Ang sabi po diyan sa ating binasa ay haharap sila. Sino yung sila? Lahat ng mga tao. Sino yung lahat na yon? Ang sabi ng Biblia, ang mga patay, at nakita ko ang mga patay, malaki at maliit, nakatayo sa harap ng luklukan at nabuksan ng mga aklat. Lahat ng patay, mula nung unang panahon hanggang sa dumating ang tagpong yan. Di ba mga kapatid? Kasi mga kapatid, atin pong tatandaan na pagkaraan po ng 1,000 taon, pakakawalan na si Satanas sa bilangguan, mandadaya siya at marami siyang madadaya. Hindi nila makukubkob ang kampamento ng mga banal. Bakit? Sa akmang yon, sa tagpong yon, bababa na yung apoy na galing sa langit. Doon po papasok ang ikalawang Pedro 3:7-8 na ang sabi, ang langit at lupa'y mapupugnaw sa matinding init. Di ba? At ang taong makasalanay parurusahan. Kaya sila po ay malilipol. Kaya ang sabi ng Biblia, ang lupa at ang langit ay tumakas, mawawala ng lupa at langit. Susunugin Di ba? Pagkaraan ng ilang sandali at ilang panahon marahil, ay muli silang bubuhayin para lahat ng tao mula nung unang panahon hanggang sa dumating ang panahong ito, sila po ay haharap sa trono, puting trono, at may nakaupo roon at bubuksan ang mga aklat. Yung hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay at ang kanilang mga gawa ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ayan ang sabi ng Biblia. At ang bawat tao'y hinatulan ayon sa kanilang mga ginawa. Kaya mga kapatid, atin pong naiintindihan ng maliwanag sapagkat ang ating pong tinunton at ang ating pong ginawa, binasa natin ang mga talata ng Biblia. At atin po na inunawa ito ng mabuti. Di po ba? Sapagkat pag hindi natin inunawa ito ng mabuti, baka ang ating maiintindihan kakarampot lang. Hindi yung buong paraan ng pagliligtas na gagawin ng Panginoong Yahushua. Kaya ano po ang mangyayari ngayon sa tagpong yan? Ito po ang ating babasahin. Next slide. 5:26-29. Ang Ama mismo ang makapagbibigay ng buhay sa mga tao. Sa parehong paraan, binigyan niya ng otoridad ang anak niya. Ang anak na bigyan ng buhay ang mga tao. Sino yung anak ng Diyos na binigyan niya ng otoridad na sa buhay ng mga tao? Ang Kristo. Binigyan din ng Ama ng otoridad ang anak na humatol sa mga tao. Kaya sa paghatol, kasama ang Diyos. Hahatol, binigyan niya ng karapatan ng Kristo. Yan ay dahil ako ang anak ng tao. Huwag kayong magtaka dito. Darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang tinig ng anak. Sila'y lalabas mula sa ilalim ng lupa. Ang mga taong iyon na gumawa ng mabubuting bagay ay babangon mula sa kamatayan. Sila ay mabubuhay kasama ng Diyos. Kaligtasan yon. Ang mga taong iyon na gumawa ng masasamang bagay ay babangon din mula sa kamatayan, ngunit sila ay babangon upang sila ay parusahan ng Diyos bilang mga taong may kasalanan. Yan ang paraan ng Diyos. Makatwiran o hindi makatwiran. Bubuhayin ka. Masama ginawa mo ayon sa nakatala sa aklat. Hindi ka maliligtas. Mabuti ginawa mo. Kaya yan ang last hope sa kaligtasan ng tao. Di ho ba? Mga mahal na kapatid, ano pa sabi sa aklat ng Efeso? Ito, next slide. Ito. Ang nakasulat sa Efeso, sapagkat sa pamamagitan ng biyaya ay naligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito ang inyong sariling gawain. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi bunga ng mga gawa upang walang makapagmalaki. Anong dapat nating tandaan? Opo, alam natin ang utos. Opo, sinunod po natin. Opo, gumagawa tayo ng mabubuting gawa. Kailangan yun Sapagat ayon sa Efeso 1, ang tao'y nilikha, talagang mayroon ng plano ang Diyos para gumawa ng mabubuting gawa.
Pero hindi natin pwedeng ipagyabang at panghawakan yung ating mabubuting gawa para sabihin sa Diyos, Ama, karapat-dapat akong maligtas. Hindi po. Bakit? Sapagkat magiging mapagmalaki ang tao. Kaya ano ang kaligtasan? Kailangan ng mabuting gawa. Pero ang kaligtasan ay biyaya, kaloob, gift na galing sa Diyos. Kaya mga kapatid, nauunawaan po natin ang ating pong pinag-aaralang ito. Kaya ang stand natin bilang mga kaanib at tagasunod ng Panginoong Yahusya, mula sa mga tinawag, tayo na pabilang sa pinili, ang ating paniniwala ay ibang-iba na kaysa sa kanila. Ang kanilang paniniwala, pagpasensyahan po ninyo, hindi nga nila ipinaliliwanag kung ano po ang mangyayari sa pagitan ng unang pagkabuhay at ng ikalawang pagkabuhay. Yung 1,000 years, hindi nila pinaliliwanag yon. Baka siguro sa darating na panahon, aminin naman kasi po sana ng mga tagapagturong ito ng iglesia na yan pong 1,000 years, yan po ay ang millennial kingdom, millennial reign ng ating Panginoong Yahusya. Oho. Ang sabi ng ibang ministro, saan ba maghahari ang Kristo? Ang sagot nila, sa langit. Ngayon, pagka binamit natin ang ating pag-iisip, hindi ka pwedeng maghari dun Sapagkat ang sabi dun sa unang Korinto, pagdating ng lahat ng panahon ay sumuko na pailalim na sa paa ng Kristo. Lahat ng mga paghahari, yan ay magaganap sa millennial kingdom. Ang anak rin ay pasusukuin sa lahat ng mga sa Diyos na nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya. Kailan susuko ang Kristo? O hindi pagkatapos na po ng kanyang paghahari, di po ba? Saan siya maghahari? Hindi po doon. Sino hari doon sa bayang banal? Ang Diyos, si Yahuwah. Kaya saan siya maghahari ng 1,000 taon? Dito po, sa lupa. Yan ang hindi matanggap-tanggap ng iglesia na ating pinanggalingan. Di ba mga kapatid? Hindi ka pwedeng maghari doon. Nandun ang Ama Nandun si Yahweh. Dito ka maghahari. Gagamitin mo sila ng iron fist. Di ba? Kamay na bakal. Kaya dito magkakaroon dito ng hindi man 100% na peace at saka makatarungang paraan ng pamamahala sapagkat ang Kristo ang mga ngasiwa. Kasama po ng mga mamaya, malalaan natin po sino kasama niya. Matuwid na paghahari po yun. Dito po yun, mga kapatid. Kaya yung ating paniniwala nung kulang-kulang mga kapatid. Di ba kulang na kulang talaga? Kaya, ang pagpipilit ng Iglesia ni Kristo na sila lamang ang magkakamit ng kaligtasan ay tila batay sa posibleng maling interpretasyon ng ilang talata o doktrina na nakasulat sa Biblia. Naniniwala po ang Iglesia ni Kristo na makakamit nila ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom na magaganap sa ikalawang pagparito ng Kristo. Alam nyo, kapag ating tinanong kung paano sila maliligtas, inaangkin nila, pagdating daw ng Kristo, di ba? Gagawin niya ay parang katulad ng pastol na mag-ibubukod yung tupa at kambing. Sila daw yung tupa. Kaya sila daw ay naghihintay pagdating ng Kristo. So common sense lang po. Kung sila naghihintay sa pagdating ng Kristo, ay Diyos ko, hindi sila kasama doon sa pag-agaw. Doon sa pagdating ng Kristo sa alapaap, hindi sila kasama ron. Bakit? Ang hinihintay nila yung ikalawang pagparito ng Kristo Di ba? Sila daw yung tupa. Ano ba tayo nila? Next slide. Mateo 25. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Kapag dumating ang anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian at ang lahat ng mga anghel na kasama niya, gayon ay siya'y uupo sa kanyang maluwalhating trono. Sa harap niya ay titipunin ng lahat ng bansa. Ihihiwalay niya mga tao sa isa't isa tulad ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupat kambing. At ilalagay niyang mga tupa sa kanyang kanan, ngunit ang mga kambing sa kaliwa. Pagkatapos, sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, halikayo, kayong mga pinagpala ng aking ama.
Manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo mula pa sa pagkakatatag ng sanglibutan. Yan po ang ikalawang pagparito ng Kristo. Lalapat ang paa niya doon sa bundok ng mga olibo sapagkat kung saan siya umakyat noon, bundok ng mga olibo sa Jerusalem, umakyat siya. Ayon sa Gawa, Kapitulo 1. Doon din siya bababa. Hindi po sa Quezon City, doon po sa Jerusalem, sa mga bundok ng olibo. Ngayon, sa pagbaba ng ating Panginoong Yahushua, ay kanyang pagbubuktin-buktin, ihihiwalay niya ang mga tao na daratang buhay. Ang iba ay sa kanan, kaliwa. Ang nasa kanan, mga tupa. Ang nasa kaliwa ay mga kambing. Ano ho ang magkaiba na pangako na pahayag ng Panginoong Yahushua sa kanila? Yung mga nasa tupa, ang sasabihin ng hari, na yan ang Kristo, halik kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyong kaharian na ininda para sa inyo mula pa sa pagkakatatag ng sanglibutan. Mga kapatid, yan po, pagka ating tinuloy sa 41, sasabihin naman doon sa mga kambing, nasa kaliwa, kayo pasa apoy na walang hanggan. Makatwid, dalawa destinasyon. Mga taong nasa uring tupa ay pinangakuan ng pagmamana. Hindi ho kaagad-agad pagmamana yan, na right there and then. Yan po ay verdict, pangako. Manahin ninyo ang kaharian na itinatag mula pa ng na ipinangakot inihanda sa inyo mula ng pagkakatatag ng sanglibutan. Hindi kaagad-agad parurusahan yung kambing, pasa apoy. Wala pang ang apoy eh. Bakit? Sapagkat magtatatag pa ang Kristo ng 1,000 taong paghahari niya rito eh. Sapagkat ang verdict na yan, ang execution niyan ay ayon doon sa binasa natin kanina sa Kapitulo 20 ng Aklat ng Apokalipsis. Doon po ilalapat. Di ba? Doon nadadalhin yung mga maliligtas sa bayang banal at doon naman po parurusahan sa apoy lahat ng mga hindi maliligtas na sa uring kambing. Di ba mga kapatid? Yan po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ano lamang ang kahulugan ayon sa Biblia kung sila po ay naghihintay sa araw ng paghukom, yung Iglesia ni Cristo, hinihintay nila yung pagbaba ng Kristo. Etong ibig lang sabihin yan, pakinggan nyo, Thessalonica, Biblia babasahin natin. Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw ng utos, na may tinig ng arkanghel at may tunog ng pakakak ng Diyos, at ang mga patay sa Kristo ay unang babangon. Asin kami ng mga buhay, ng mga naiwan. Ay nako, iba na itong talatang ito, no? Ilocano na. Makatwid, diyan po sa pagkakasalit. Kung ating babasahin po sa ating, alam nyo, kasi yan ay translator lang po. May ginamit silang translation tayo na translation. Mabuti, basahin po natin ito sa ating dating sali na binabasa. Kasi may nahahalong Ilocano. Hindi natin na bago po yan. Pero dito sa ating pong dating binabasa sa aklat po ng Thessalonica sa 4:16, 17, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. Ito na. At ang nangamatay sa Kristo o kay Kristo'y unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayo na bubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila. Sino yung nila? Yung mga kay sa Kristong unang binuhay na maguli. Kasama ng mga daratang buhay na sumusunod sa Kristo ay ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, hindi sa lupa, sa alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Mga kapatid, ano lamang ang kahulugan kung ang inaasahan ng Iglesia ni Kristong kaligtasan ay sa araw ng paghukom na yan ay magaganap po pagkatapos pa po ng Great Tribulation. Mayroong tribulation magaganap eh. Matinding kapighatiang hindi pa nangyari mula nang itatag ang mundo. Mangyayari po yan pagkatapos po ng rapture. Kung sila ay hindi kasama sa rapture, pag-agaw sa mga taong kayaw siya sa alapaap, di sila hindi kasama sa unang pagkabuhay na maguli. Hindi ba ganun yon?
mga kapatid. Ang inaasahan nyo't naghihintay kayo sa pagbaba ng Kristo. Eh yung mga kay Kristong unang binuhay, na yung pong kasama sa dalagang malinis, yung po ang mga taong mapalad, nakasama sa unang pagkabuhay na maguli. Rapture ang tawag po doon sa aklat ng Amplified na salin ng 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 down to 17. Kaya sige po, unawain nating mabuti. Pag tinanong mo sila, kasama ba kayo doon sa sasalubong? Opo. Kung kasama kayo, ba't pa kayo naghihintay sa paghukom pagdating ng Kristong lalapat ang paa niya sa lupa? Eh kasama na pala kayo doon. Ang labo. Di ba? Kasama na kayo doon, ba't pa kayo naghihintay? Kung kasama na kayo doon, ano lamang ibig sabihin po noon? Aba, kasama kayong bababa ng Kristo. Ano katunayan? Ito, pakinggan natin sa next slide. Sa Judas, ito po ang ating mababasa. Ngayon, si Enoch, ang ikapitong mula kay Adan, ay nagpropesiya rin tungkol sa mga lalaking ito na nagsasabi, narito ang Panginoon, ay dumarating kasamang 10,000 ng kanyang mga banal. May kasama ang Kristo, mga banal. Sinabi diyan sa New King James Version, 10,000 sa ibang salin ng Biblia, laksa-laksang mga banal upang magsagawa ng paghatol sa lahat, upang hatulan ng lahat ng mga di makadiyos sa kanila sa lahat ng kanilang mga gawaing di makadiyos na kanilang ginawa sa hindi makadiyos na paraan at sa lahat ng malupit na bagay na sinabi ng mga di makadiyos na makasalanan laban sa Kanya. Ayan o, ano po dyan ang dapat nating mapansin? Ba't natin binasa ito? Narito ang Panginoon ay dumarating. Ano yan? Yan ang second coming na ng Kristo. Ano yan? Iba yan doon sa alapaap nang siya ay dumating sa alapaap na kung saan ang mga kanyang tagasunod na patay mula noong unang siglo. Sapagkat ang unang siglo itinatag niya ang kanyang kilusang yan po ang dapat na samahan ng mga tao noon. Lahat ng patay noon na katagasunod ng Kristo, unang bubuhayin niyo. At lahat ng daratnan sa panahon natin na tunay na Kanya na darat ng buhay. Ayun ay ano yun? Sasalubong yun sila pareho sa Panginoon, sa alapaap. Di ba? Kung sila'y kasama na doon ng Panginoon, at itong mga iglesia ni Kristo naghihintay pa sa paghukom, pagbaba ng Kristo. Eh ang kasama ng Kristo po, yung mga banal, yung mga nakasama sa pagsalubong sa Kanya sa alapaap. Sa makatwid sila, hindi kasama sa unang binuhay. Nag-aabang sila sa pagdating. Ang kasama ng Kristo sa Kanyang pababa ay mga banal. Sa laksalaksang mga banal. E sino ba itong mga banal na ito ayon kay Pablo? Next slide. Ito nakasulat. Sino itong mga banal na ito? Next slide po. Sa Korinto 1:2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga pinabanal. Hindi talagang katutubong banal. Pinabanal sapagkat tinubos ng dugo ng Kristo tinawag na maging mga banal. Kasamang lahat na nasa bawat dako ay tumatawag sa pangalan ni Yahushua, ang Kristo na ating Panginoon, kapwa sa kanila at sa atin. Yan po, tinutukoy yang mga banal na kasama ng Kristo sa kanyang ikalawang pagparito na inaabangan ng mga iglesia ni Kristo. Yung nakasama sa rapture, yun ang mga kasama sa tunay na alagad ng Kristo. Kaya hindi natin sinasabi na wala silang pag-asa sa kaligtasan. Meron din, pero dadaan lang sila sa matinding kapighatian. May darating na kapighatian kasi. Alam niyo, kung lalawakan natin ang pag-aaral po natin, bago po kasi, mga kapatid, pagkatapos po kasi ng rapture, pag-agaw ng mga maliligtas, kasama ng Kristo, bago pa dumating yung pong pagdating ng Kristong bababa kasama yung mga banal, na yun ang inaabangan ng mga iglesia ni Kristo. Alam niyo, may magaganap po na 7-year tribulation. Nakasulat po yan sa Biblia. Ang unang 3.5 years ay matindi na ang Antikristo kasi ay magtatatag ng alyansa ng mga bansa, ang mga pinuno
na ayaw sa kanya, lulupigin niya hanggang mapilitang sumama sa kanya. Lulusubin nilang Israel eh. At itong Antikristo ay magtatatag siya ng covenant o agreement. Di ba? Sa sa Israel na yan ang bayan ng Diyos. Pero sa dulo ng 3.5 years, sisirain niya yung covenant na yon. At siya na po ang siyang maghahari, gagawa siya ng larawan niya, ipasasamba niya yun sa mga tao. Di ba? At yung mga taong hindi sasamba sa larawan niya at sa kanya, magdaranas po yun ng matinding kamatayan. Papatay niya sila. Ang sabi nga sa ibang talata ng Biblia, ang iba'y pupugutan ng ulo. Di ba? Kaya ang ibig lang sabihin, mamamatay ka. Hindi ka pwedeng mag-buy and sell. Pag hindi ka pwedeng mag-buy sa panahon at mag-sell sa panahon ng Great Tribulation, mamamatay ka sa starvation. Pero doon sa huling 3.5 years, mas matindi po yun. Matindi. Diyan ang pugutan ng ulo, pagpatay sa mga kumilala kay Yahusya, kumilala sa Biblia, kumilala kay Yahuwah. Yeah? Sa dulo ni kapitong, doon sa katapusan ng Great Tribulation, 7-year tribulation, doon bababa ang Kristo na yun ang inaasahan ng mga iglesia ni Kristo. Kasama ang mga banal na yun nga ang nakasama sa unang pagkabuhay na maguli. At yun na nga, ibubukod niya muna mga tao na daratan niyang buhay. Tupat kambing. Pero hindi kaagad-agad parurusahan. Parang bilanggo, di ba? Nakagawa ng krimen. Ang verdict sa kanya, after 20 years, bibitayin ka. Di ba? Halimbawa, hinatulan siya noong 1920. Ang hatol sa kanya after 20 years. Di maghihintay pa siya ng another 20 years bago siya bitayin. So from 1920, may verdict na. Hahatulan ka, mamamatay ka. Pero after 20 years. Kaya ang execution ng verdict na siya'y mamamatay noong 1920 ay pagdating ng 1940. Sapagkat 1920 plus 20 years is 1940. Di ba? Kaya doon pa lang i-execute. Ganon din po yung nakasulat sa Mateo. Pangako sa mga tupa, manahin ninyo. Hindi ka agad-agad mamanahin nila yon. Sapagkat makakasama pa sila doon po sa paghahari. Millennial Kingdom. At saka yung mga nasa uring kambing sa kaliwa, pasaapoy kayo. Hindi ka agad-agad yon. Bakit? Wala pa po yung yung araw ng pagharap sa puti at malaking trono. Hihintayin pa nila yon. Wala pang dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Kaya, dito sa ating pinag-aaralan ito, ay ating pong nauunawaan ng ating kaligtasang inaasahan, iba kaysa kanilang inaasahan. Pero sinasabi ba natin sila ay wala ng pag-asa sa kaligtasan? May pag-asa pa. Lamang po, matindi ang pagdaraanan nila. Hindi sila makaiiwas na dadaan sa Great Tribulation. Matindi po yun. Di ba? Nakakatakot na pangyayari po yun. Kaya, ang ating pong paninindigan, sapagkat tayo po ay nakasama at inari ng mga banal, at tayo po ay umaasa doon sa kaligtasan na yon, dito pa lang sa lupa, mga kapatid. Doon sa anak na babae ng Sion, nagtira ang Diyos ng very small remnant. Ano mangyayari doon sa very small remnant na yon? Ito, pakinggan po natin sa aklat ng Isaias. Ito, magtatakda ko ng mga tapat na hukom at matatalinong tagapayo sa inyo tulad nung una. Pagkatapos ay papalitan ka ng pangalang city that treats people right. Sa Tagalog, lungsod na tinatrato ng tama ang mga tao. Ang tunay na asol na lungsod, ang matwid na mga paraan ng Diyos ay muling magtatama sa Sion. Itutwid, i-restore ang Sion. At pagkat mula sa silangan, mga pulo ng dagat, mga wakas ng lupa, may magtataksil, nagtira ang Diyos ng very small remnant mula sa Isaias 1:8-9. Pag ibinaba ninyo sa 26, sila po ay lalagyan ng mga tapat na hukom, matalinong tagapayo, katulad nung una, at papalitan ng pangalan nila, hindi na Iglesia ni Kristo, kundi Iglesia ng Panginoong Yahusya. Iglesia ni Yahusya na. Bakit? Yan o. Pagkatapos, papalitan ka ng pangalan. At ang sabi, ang sistema ng pagtrato, city that treats people right na. Oh?
ang pangalan ay hindi na Iglesia ni Cristo. Hindi sapagkat hindi mahalaga ang Kristo, pero hindi po yun ang pangalan, titulo yon ng Kristo, the Messiah. Ang pangalang ipapalit, yung pangalang may kaligtasan, Yahushua. Nang ibig sabihin, ako ang siyang tagapagligtas. Iglesia ni Yahushua. At diyan po, ang pagtrato sa mga miyembro ay hindi na po paghahari-harian sila. Hindi na sila ang mga tao na imamaltrato. Di ba? Ng mga leader. Hindi na po. Sapagkat ang mga tagapayo ay gaya ng una na pantay-pantay, ayon na sa kalooban ng Diyos, i-restore na. Itong iginagayak, yung Iglesia ni Yahushua, sa pagsalubong sa ating Panginoong Yahushua, ang paniniwala na yung magaganap ang kanilang kaligtasan sa araw ng paghukom, maglalagay sa kanila, gaya ng sinabi na natin, sa isang kalagayang napakahirap. Bakit kanyo? Next slide, 24, aklat ng Apokalipsis. Ganito nakasulat, at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga napatay dahil sila'y tapat sa katotohanan ni Yahushua at sa mensahe mula sa Diyos. Hindi nila sinamba ang hayop o ang Diyos-Diyusan nito. Hindi nila tinanggap ang marka ng hayop sa kanilang noo o sa kanilang mga kamay. Sila'y muling nabuhay at manamuno kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kailan mangyayari ito? Sa panahon ng 7 taong tribulation. Great tribulation. Kasi sa panahon ng tribulation, kasi sa rapture po, as is, mawawala lang po yung kay Kristo. Damit na lang matitira. Pagkatapos nandoon na sila sa Kristo, kasamang Kristo, babalik sila sa paraiso. Pagkatapos po, mag-ari ang 7 taong. Yun na nga, gaya ng na-explain ko na kanina, nakapaghatian. Itong antikristong ito, pagka hindi ka sumamba, ikaw ay, at hindi ka tumanggap na marka ng hayop, na sa noo at sa kanyang kamay, ang sabi ng talata ng Biblia, yung mga namatay na nanindigan sa mensahe ng Diyos, nanindigan sa pagkilala kay Yahushua at kay Yahuwah, ang sabi, sila'y muling nabuhay at namuno kasama ng Kristo sa makatwid. Yan ang pangalawang bahagi ng unang pagkabuhay. Mayroon pong kung tawagin ay tribulation saints. Yung mga nanindigang mga banal sa panahon ng tribulation, bubuhayin din sila. Kasama ng mga bumabang na kasama sa rapture, papasok sila sa millennial kingdom na paghaharian ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Yan pong ating paninindigang yan. Yan po nakasulat sa Biblia. Kumpletong katotohanan nakasulat sa Biblia. Kaya mula nang tayo tawagin, nagpasalamat tayo. Nakilala natin ang tunay na Diyos. Nakilala natin ang Kristo'y tao. Nakilala natin ang pagtubos ng Kristo. Pero nang tayo pinili na mula sa mga tinawag, ang ating pagkaunawa sa katotohanan ay lumiwanag. Tinanglawan tayo ng mga katotohanan hindi binabasa nang tayo nasa Iglesia ni Kristo pa. Dito po ay ating nakilala at nakita ang maliwanag na sa sistema para pakinabangan natin ang pagtigis ng dugo ng Kristo sa bundok ng Kalbaryo. Kaya tayo ang nanghihikayat sa kanila na sila'y magbalik loob sa Diyos. Sa paanong paraan, suriin niyo ang mga aral. Ripasuhin ninyo ang naituro sa inyo hanggat may buhay pa po kayo. May panahon pa't mapayapa ng konti pang panahon. Magsuri kayo, ripasuhin ninyo. Huwag kayong basta na lang sumusunod nang hindi nagtatanong. Tanungin niyo ang ministro ninyo. Ano mangyayari sa loob ng 1,000 taon? Hindi kayo sasagutin. Yak yun. Sasabi nila, hindi namin alam. Ngayon, bakit hindi nila alam? Nawala ba sa Biblia yon? Nababasa nila sa Biblia yon. Pero bakit hindi nila itinuturo? Hindi kasi daw itinuro ng leader sa kanila. Yung pang isang mali, mga kapatid. Hindi nga naituro. Itinuturo naman ng Biblia. Ano ang halaga nung nakasulat sa Biblia? Kung hindi natin ituro, itinuturo ng Biblia ang 1,000 taon. Dapat ituro yan. Nandiyan ba kayo sa ganyang iglesia pa? Opo. Hindi nila itinuturo yung magaganap sa 1,000 taon at ang tunay na para at kumpletong sistema ng kaligtasan. Opo. Bumalikwas na kayo. Ang sabi nga doon sa Biblia, usisain ninyo, siyasatin ninyo,
pay attention sa ating pinakikinggan. Dapat sa atin ay magiging critical thinker at saka critical reader tayo. Critical listener tayo. Tayo tagapakinig na kritiko. Inaalam natin, inuusisa natin. Bakit? Sapagkat ang ating buhay ay minsan lang natin itong taglay. At sa pagkakataong ito, pwede tayong mamili ng tama. Kung ano yung tama, alisin yung mali. Dito tayo sa tama. Yun ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang nakasulat sa Biblia, ngayon ang panangukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayong nadinig niyo ang sistemang itong pagtuturo ng Biblia tungkol sa paraan ng kaligtasan at pakinabang sa dugo na natigis sa bundok ng Kalbaryo, na dugo ng Kristo. Ngayon na, habang may buhay tayo. Sapagkat ang ating buhay, oras-oras, minuminuto, ay nasa panganib ng kamatayan. Namamanik ang Diyos sa lahat ng tao. Sa ating lahat, usisain natin ang Biblia. Basahin natin ang salita ng Diyos. Hanggat may buhay pa tayo, tumayo kayo at yan ang ating ipananalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa liwanag na iyong mga katotohanan. Tinawag mo kami, salamat. Nakilala ka namin doon. Nakilala namin na ikaw lang iisang Diyos. Walang tatlong persona ng Diyos. Nakilala namin ang anak mo. Siya'y tao. Taong banal. Aman Diyos, salamat sa mga katotohanan yun. Pero nung kami piliin mo, Ama, naging maliwanag lalo sa isipan namin ang katotohanan tungkol sa paraan para pakinabangan namin ang kamatayan ng iyong bugtong na anak. Siya na umako ng kasalanan namin. Kami ang dapat mamatay, pero siyang namatay sa krus. Dahil sa aming mga kasalanan, aming hinihiling sa iyo na sana, Ama, maliwanagan din ng iba ang tungkol sa kaligtasan. Ang Diyos ng langit, hinihiling namin sa iyo na sana'y buksan mo ang kanilang pag-iisip. Bigyan sila ng paghangad. Mag-usisa naman sana sila. Magsiyasat sila gaya ng ginawa namin. Sapagkat ikaw may utos na siyasatin, basahin ang salita mo sa Biblia. Kaya higit naming sundin ang kalooban mo. Huwag yung tinig ng leader nila na sila'y nililimitahan lamang sa kung ano lang gusto nilang ituro na kahit na kulang-kulang ang kanilang itinuturo. Kaya obligasyon namin na ito'y ipahayag. Tungkulin din naman ng kapwa namin, magsiyasat sila habang may pagkakataong pa, gaya ng sabi po ng Apostol Pablo, ngayon ang panahong ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayong nadinig natin ang mga katotohanan ito, natin sana'y loobin na ito'y ating pahalagahan at loobin sana na ito'y ating po nasundin habang tayo po ay may pagkakataong pa. Purihin ka, Ama, sinasamba ka po namin, inihiling namin sa iyo na sana'y dinggin ang aming pakiusap at naway mamalaging kapayapaan pa. Basbasa ng mga pinuno ng mga bansa, ang mga tao sa iba't ibang dako upang sa gayon magkaroon pa ng pagkakataong ipahayag ang aral mo sa apat na sulok ng lupa. Ito'y aming hinihiling sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoon Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkikipisan ng Espiritu Santo, sinawang sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Meron tayong ilang mga tagubilin, mga mahal na kapatid. You can give your donations at www.opirpa.com and offerings o abuloy sa churchofyahushua.org. Please share our faith to others and tell them that they can worship via Zoom at 403-356-6889 or via Facebook Live through our website www.churchofyahushua.org. Patuloy nating binabasa ito
yung 1 Timothy 2:1 down to 2 para ipanalangin natin ang buong sangkatauhan sa mundo, mga pinuno ng mga bansa, upang tayo patuloy po na magkaroon ng kapayapaan at mabuhay ng ayon sa kondukta na hinahanap sa atin ng Diyos. Hanggang diyan po at tayo natatapos.